Kyoto, Japan. Isang kahangahangang estatwa ng dragon ang nagbabantay sa West Gate ng Buddhist Temple na kilala bilang Kiyomizu-dera. Isa lamang ito sa maraming dragon na nagpapalamuti sa dambana. At ayon sa mga alamat ng templo, tuwing gabi, ang dragon ay bumababa mula sa langit upang uminom sa talon ng templo. Sa Japan, ang mga dragon na kung minsan ay kilala bilang naga, ay hindi lamang iginagalang bilang mga Diyos, sila rin ay itinuturing na mga tagapagtatag ng maharlikang pamilya ng Japan. Sinabi sa sinaunang Japan na ang Diyos na dragon ay nakatira sa ilalim ng karagatan. Ang kanyang anak na babae ay nagkaroon din ng isang anak na babae at ang anak nito ay si Jimmu, ang unang emperador ng Japan. Ang magmula sa isang dragon ay mula sa banal na dimensyon ng kalikasan, ngunit mula rin sa mga bituin. Ayon sa alamat, si Jimmu, ang apo sa tuhod ng Diyos ng dragon, ay nakatanggap ng 3 banal na bagay na tinatawag na Imperial Regalia. Ang Imperial Regalia ng Japan ay ipinadala mula sa mga makalangit na kaharian. Binubuo ito ng isang hiyas, isang espada, at isang salamin na ginamit ng lahat ng mga emperador ng Japan at pinaniniwalaang umiiral pa rin sila hanggang ngayon. Ang mga ito ay itinuturing na mga artifact ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at ang mga ordinaryong tao ay hindi pinapayagang makipag-ugnayan sa kanila. Gamit ang celestial mirror na ito, sinasabing nakikita niya ang anumang nangyayari sa planetang Earth nang hindi na kailangang pumunta saan man. Ano ba ang pinag-uusapan natin dito? Isipin mo na ipinakita mo ang iyong laptop o ang iyong cellphone sa iyong lolo sa tuhod at bigla-bigla ipinapakita mo sa kanya ang isang mahiwagang salamin dahil nakikita mo ang anumang bagay sa isang laptop. Sa tingin ko, ang celestial regalia ni Jimmu ay mga extraterrestrial artifact na nakolekta noong panahong ang mga celestial teachers, na tinutukoy bilang mga dragon na nagtuturo dito sa sangkatauhan at sa kasong ito sa lugar ng Japan. Ang mga ninuno ng emperador ng Japan ay mga Diyos, partikular na mga Diyos sa langit. Nakarating sila sa Earth at nakaugnay sa kasalukuyang Japanese imperial family, na nangangahulugan na ang kanilang pamilya ay may kaugnayan sa mga extraterrestrial. Habang ang dragon ay isang kilalang tao sa mga kultura ng Silangang Asya, maraming sinaunang tao na pinaniniwalaan ng mga arkeologo na walang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ay iginagalang din ang di umano'y gawa-gawa na lumilipad na hayop. Ang mga dragon ay matatagpuan sa buong Africa at sa sinaunang Egypt. Itinampok sila sa mga pinakaunang tradisyon ng Persia, Greece at Rome. At madalas na binabanggit ng alamat ng North American ang mga nilalang na parang dragon. Ang dragon ay sa buong mundo dahil muli sa Central America, sa Villa Hermosa, mayroong isang bato na tinatawag na The Dragon Monolith. May makikita ditong lalaki na nakaupo sa loob ng dragon. Makikita mo ang anyo ng dragon na nakabuka ang bibig na parang ahas. At makikita ang lalaki na nakaupo sa loob nito, naka-helmet. Ginagamit niya ang kanyang kamay upang manipulahin ang kontrol. Kaya't ang kwento ng dragon ay dumating sa buong mundo mula sa China hanggang Central America. Ang mga dragon ay matatagpuan sa buong mundo sa mga sinaunang tradisyon at palaging may elemento ng matinding kapangyarihan. Maaari silang paslangin, ngunit maaari rin silang maging kaalyado. At sila ay mahusay na mga guro ng napakataas na karunungan at may matinding katalinuhan, pati na rin sa ilang mga kaso. Gayunpaman ito ay naging simbolo ng iba't ibang kultura at iba't ibang pinuno sa buong mundo. Ngunit ito ba ay dahil nasaksihan nila ang isang bagay na umuusbong mula sa mga ulap, mula sa isang nagniningas na uri ng kalangitan? At sa totoo lang dito talaga nanggaling ang buong alamat ng mga dragon. Sino ang mga orihinal na dragon? At bakit lagi silang inilalarawan bilang lumilipad? Para sa mga mananaliksik ng mitolohiya, ang isang parehong nakakaintriga na tanong ay kung bakit napakaraming magkakahiwalay na kultura ang tumutukoy sa mga lumilipad na nilalang na ito sa parehong pangalan. Maraming mga wika ang gumagamit ng eksaktong parehong salita
para sa dragon o isang bagay na halos kapareho nito. Makikita mo ito sa gitnang silangan. Ang Diyos ng mga Filisteo na mukhang dragon ay tinatawag nilang Dagon. Sa England, ito ay tinatawag nilang dragon. Sa ibang bahagi ng Finland, tinatawag itong dragon. At sa silangang Europa, tinatawag naman itong Dracul. At ang iba ay medyo malayo sa timog na tinatawag nilang Dracu. Sa Basque, na hindi konektado sa anumang ibang wika, ang tawag ay Dragoy. At sa India, ito ay Dragon. Sa Swahili ay Dragoni at sa sinaunang Griego ay Drakon. Lahat sila ay may magkatulad na pangalan. Paanong nangyari to? Ano ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang mga taong ito ay walang ugnayan sa isa't isa, kaya paano ito nangyayari? Napaka-curious na kahit saan tayo magpunta may makikita tayong mga alamat ng mga dragon na may eksaktong parehong salita na ginamit para ilarawan ang nilalang na ito o ang mga nilalang na ito. Ito ay dapat na mayroong isang karaniwang pinagmulan at ito ay magpapaisip sa atin kung posible na ang mga nilalang na ito ay orihinal na nagpakilala sa kanilang sarili gamit ang pangalang ito na tulad ng dragon.